Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos ang pananahimik, President ng Amerika na si Donald Trump tila gumalaw na sa wakas sa ICC. Bagong update at isang malaking magandang balita sa dating Pangulong Duterte mula sa The Hague, Netherlands, ICC na dapat malaman ng taong bayan ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang panibagong dilubyo na naman ang tila kakaharapin ni Marcos Jr. at ng ICC dahil may panibagong parusa na naman ang ipinataw ng United States of America sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC. Pinatawan ni President Trump ng sanksyon ang 4 na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong na hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Milyon-milyong biktima ng karahasan sa mundo. Charot. Dapat, ang ginaganyan nyo, yung mga namatay sa gera, dinamay nyo pa si Tatay Digong. Diba? Yung ICC talaga, yung credibility nila, malabo eh. And even Donald Trump, President Donald Trump, ay alam niya. Diba? Na minsan, nangingialam talaga yung ICC kahit na yung country ay wala ng jurisdiction ng ICC doon. Siguro mga lords no, nabalitaan ni Donald Trump ang nangyari kay Tatay Digong. Grabe. Talagang mauukit talaga yan sa kasaysayan na ang dating presidente ng Pilipinas sinurrender ng sarili nating kababayan, no? Sarili nating presidente sa ICC. Nakakahiya talaga. Samantala, may magandang balita at malaking good news naman ang dala ni Attorney Harry Roque sa ating mga kababayan at sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dahil sa bagong remedyo para mapabilis ang proseso sa pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At yan po raw ay gagamitan nila ng local law dyan sa Netherlands dahil alam nyo ba mga kababayan na dyan pala sa Netherlands ay mayroon pala silang batas o lokal law na kapag tutungtong ka ng 80 years old pataas, hindi ka na lilitisin sa korte kahit na mayroon ka pang krimen na ginawa. Ayon pa sa pagpapaliwanag ni Attorney Harry Roque mula sa The Hague, Netherlands. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Hello! Magandang umaga mula dito sa The Hague. Kasama ko po si Spokes ng Bayan. Kamusta, fellow wanted? Ito po ang inyong Wanted Hour. Yes. Kung saan ang mga wanted ni General Torre ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa mga maiinit na issue na hinaharap ng ating bayan. At syempre, palangga ang pinakamainit na issue ngayon. Dapat bang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara? Yes. Ano tingin mo dyan? Well, kasi nga sayang lang yung pera ng bayan na ginagastos dyan. At alam naman ng lahat na ito ay political move ni Bangag para pahinain ang kanilang kalaban at magwagi sila sa kanilang maitim na balak na manatili sa posisyon. At recently nga, di ba, Spokes ay naglabas ng resolusyon o nailabas na ba ang resolusyon, pero all over no sa balita ang resolusyon na inihain ni Senator Bato para ito ay ibasura na. Ano ang sa tingin mo? Mababasura ba or what? Well, unang-una alam naman natin kung bakit sinampa ng Kamara de Representante yan. Unang-una talagang gusto nilang sirain yung pagkatao ni VP Sara nang mawala na yung banta sa kanilang Marcos Forever muli, no? At nakikita naman natin talaga na ginamit pa ang pera ng taong bayan namin noong Toby Tiangco, no? Na kaya naman pumirma sa impeachment ang karamihan ng mga kongresista kapalit ng mga ayuda at mga benepisyo na makukuha ng kanilang mga distrito. No? At kung hindi naman ginamit talaga ang pera ng taong bayan, wala talagang dahilan para pumirma yung napakadami mga kongresista na
lumagda dyan sa impeachment complaint na yan. Malungkot kasi talagang sa tingin ko, yan ay bribery. No? Kahit balik-balik mo pa, nagkaroon ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa pamamagitan ng bribery. Now, ang question nga is, ito bang ganitong impeachment complaint na inamin ng isang kongresista na campaign manager pa ng alyansa, no? Ibig sabihin, hindi siya pipitsuging kongresista, no? Siya ay nagsasalita talaga, sinasabi niya talaga yung sentimiento ng nakakarami na dahil lang yan sa mga biyernes na ibinigay sa mga distrito kaya pumirma, no? Ang tanong, kinakailangan pa bang umusad, gastusin na naman ng taong bayan, kapera ng taong bayan para sa isang trial na napakamahal, at saka siyempre, aksaya ng panahon ng Kongreso. Dahil ang Kongreso naman, sila dapat nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan. Pangunahin na dyan yung pagkagutom. Ano ba yan? Palibasa tayo, hindi nagugutom. Eh siguro akala nila, pabayaan mo na lang yung mga nagugutom. Hindi po. Trabaho pa rin ng Kongreso na sila magbigay ng solusyon dahil yan po ay polisiya. No? At bukod pa sa pagkagutom, yung napakataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang mga sweldo. Yan dapat ang inaatupag ng Kongreso. Hindi mga bagay-bagay para lang benggahin ang mga kalaban ng administrasyon. Correct. Katulad ng pagbibenga sa atin. Oo nga. Pero alam mo, legally speaking, talagang constitutionally infirm ang pagpapatuloy ng Kongreso. Bakit? Bagamat walang nagsasabi talaga sa saligang batas na ang gawain ng isang Kongreso hindi dapat magpatuloy sa susunod na Kongreso, mababasa mo naman yan sa termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante at Senador. At talagang nakasaad dyan ang termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante ay 3 taon na magtatapos at magsisimula sa June 30. No? Yeah. At ang sabi naman na sa mga senador, ang kanilang termino ay 6 na taon, magsisimula at magtatapos sa June 30 rin, no? Ng ika-6 na taon. So, ibig sabihin, wala ng termino yung lahat ng kongresista matapos ang 3 taon pagdating ng June 30. At ang mga senador, kalahati naman, ay mawawalan na ng termino dahil 12 ang mawawalan ng termino pagdating ng June 30. No? Now, ang problema kasi, bagamat walang explicit provision sa saligang batas na ang pagkatapos ng isang kongreso ay upon expiration of term sa June 30, may desisyon ang Korte Suprema. At nangunguna na dyan yung kasong Francisco versus Senate, no? Versus House of Representatives. Ako nag-argue niyan sa Supreme Court. Ito yung sa impeachment ni Chief Justice Davide. At ang sabi ng Korte Suprema nga, talagang ang termino ng kada kongreso nagtatapos upon expiration of the term sa June 30. No? At dahil dito, lahat ng impeachment proceedings ay hindi po pwedeng makarry over sa susunod na kongreso. Parang batas baga, palangga. No? Yeah. Na kapag ang batas, miski sabihin mo nang natapos ang third and final reading, hindi naman umabot sa BICAM, basta hindi siya naging batas, kinakailangan i-refile sa panibagong kongreso every 3 years. Pero ang cause of confusion dyan, meron din kasing ruling yung Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi na ang Senate daw is a continuing body. Kasi at any time, merong 12 o kalahating senador na hindi na tatapos ang termino, di ba? Kaya alternating sila, no? Yeah. For instance, itong June 30, 12 mawawalan ng termino, no? Pero yung mga hinalal natin ng 2022, nakaupo pa rin. Tatapos naman sila sa pagkatapos ng 3 taon. Pero ibig sabihin lang ng Avellino versus Cuenco, hindi continuing ang House kasi lahat sila wala ng mandato after 3 years. Pero ang Senate continuing only because merong 12 na maiiwan. Now, sa tingin ko, kaya naman ganyan ang ginawa nila para rin walang vacuum pag nawalan ng presidente, nawalan ng vice president, at nawalan ng vice president. Ang susunod na ay Senate president kasi palagi merong Senate president. At kung mawala ang Senate president, House Speaker. Kung wala ang House Speaker, yung Chief Justice. Pero malinaw yan na lahat ng gawain ng Kongreso, pagkatapos ang termino ng isang Kongreso, tapos na rin, no? At kinakailangan ma-refile lahat. So sa tingin ko talaga, unless matatapos nila yung trial na yan by June 30 ng taon nito, kinakailangan talaga ma-dismiss yan at ma-refile ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Ang problema pa lang bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint na hihain sa isang taon. So antay na naman sila hanggang next year. Ganun talaga. Diba? But in your assessment, sa tingin mo ba, mapupush ito ng mga gustong i-push ang impeachment? Kasi syempre, may mga nagrarally na ngayon, may mga bayaran na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment kaya Inday Sara. So, sa tingin mo ba may possibility na ma-push nila? At another thing, no, spokes, ang sinasabi ng Malacanang ngayon na wag daw sisihin ang Marcos Jr. o ang Marcos administration kung ang impeachment trial ay matuloy o hindi. So, sa tingin mo, anong pinapahiwatig ng statement ng Malacanang ngayon? Unahin ko muna yung unang mong tanong, no? Una-una, kahit anong sabihin ng mga Leila de Lima dyan, kung sino-sino pang mga kamatayan, okay? Na-bloke ng kamatayan. Wala silang magagawa kasi ayon sa saligang batas, tanging Senado ang sole judge sa lahat ng impeachment trials. So kahit anong desisyon ng Korte ng Senado as an impeachment court, pati Korte Suprema hindi po pwedeng maghimasok except upon grave abuse of discretion. Pero alam naman natin na pagdating doon sa trial mismo, hindi po pwede
ang Supreme Court na maghimasok. Now, yung Francisco na inargue ko, naging matagumpay kami kasi ang kinwestiyon namin doon, yung action ng House. Yung pagsasampa nila ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Kung ito ba'y labag sa saligang batas. Yes. Sa tingin ko, ibang-iba yung Francisco dito sa mangyayari ngayon kasi ito, desisyon na ng Senado. Pero doon sa Francisco, ang kinwestiyon ay yung gawain ng Kamara de Representante at hindi ng Senado sitting as an impeachment court. Now, yung tanong mong pangalawa, bakit hugas kamay ang Marcos? Kasi syempre, kasi natapos ang eleksyon, na-realize niya, wala na nakikinig sa kanya. So alam niya na malakas talagang posibilidad na ibabasura na yan. Kaya ayaw niya mapahiya na naman, gaya ng napahiya siya, wala siya na panalong kandidato ng Partido Federal. Alam niya na i-dismiss yan, no? Bagamat gusto niya talagang ituloy dahil ang mga senador, hindi naman niya magiging senador kung hindi nila alam ang pulso ng bayan. Yes. At ang pulso ng bayan, ayaw na nila ng napakadaming politika, at tupagin ang problema ng bayan. At alam mo, si Senator Cheese, whether or not you like him, alam niya ang pulso ng bayan. Alam niya ngayon, ang tinatakan nila ay mga batas na pwede magbigay solusyon sa problema ng tambayan kaysa politika na naman. Kaya hugas kamay si Auntie Claire kasi alam niya, hindi na rin mai-impluwensya ng presidente mga senador dahil alam nilang pulso ng bayan. Yeah, so alam naman natin na bagsak talaga ang trust rating ng bangag, kaya naman talagang naghuhugas kamay na nga. Pero gusto kitang tanungin kasi may bagong optics o photo op na naman drama itong bangag administration ng kanyang pamilya ay nagsakay-sakay sa MRT at nagbigay ng one free ticket. One ticket lang yung babayaran mo, then libre na yung 3 or 4 na miyembro ng family. Ano sa tingin mong dramatization na naman ito? Well, tingin ko mabubuisit na ng taong bayan kasi alam naman nila, PR lang yan. Alam naman nila na walang pinupuntahan ng first family na hindi lang naka-coach, kundi isang katutakbang mga escorts para maiwasan ng traffic. No? Minsan na sila pa nakakadagdag sa problema ng traffic dahil haba-haba ng mga convoy ng first family. No? Hindi lang yan. Kasama na rin si Presidential kasi na tinatawag na tambaluslos. No? Kahit na sila magpunta, kung haharangin pa ang traffic para sila yung makaraan. No? So sa tingin ko, lalong mabubuisit ang taong bayan dyan. Kasi parang binabaliwala nila yung hirap ng taong bayan na sumakay ng LRT na punong-puno, na minsan nadidelay at napakamahal pa. No? At syempre, wala naman choice ng taong bayan dahil kung sila sasakay naman sa kotse nila, either number 1, napakataas naman ng presyo ng gasolina, number 2, wala silang kotse, number 3, super palpak talaga ang traffic natin dyan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Yeah, so kung naalala mo, I think nandun tayo, no? Sinabi ni Vice President Sara dito sa Dahig na dito sa Netherlands yung talagang yung transportation maayos. Tapos parang yung sa atin, pagsakay pa lang sa MRT, parang nakikipag-agaw buhay ka na. Parang naalala mo yon? Oo, grabe yung... Naranasan ko yan, hindi sa dahil ako nag-TPR. Kasi nagtuturo ako, na-imbita rin ako bukod sa UP na magturo dyan sa San Beda, no, sa graduate program. So, from yung tinitiran ko, malapit lang yung istasyon sa Katipunan. So, nag-MRT ako, papunta doon sa San Beda. Ang baba mo na, doon mismo sa gate ng San Beda. Pero talagang kapag peak hours, naranasan ko yan, halos di ka makahinga. At may mga pagkakataon talaga na naghahabol ka, lalong-lalo na galing ako Makati, papunta ng Quezon City, papunta ng UP. Siyempre, malilate ka sa klase, mag-LRT ka, papakatid ka sa MRT, susunduin ka ng another sasakyan doon sa dulo. Hindi ka talaga makahinga. At saka yung pila, napakahaba. So, if you compare, no, kasi you as a spokesperson ni PRD, itong pinag-uusapan natin patungkol dito sa MRT transportation, kung tama pagkakaalala ko, di ba nung panahon ni PRD ay nag-alay ng libreng sakay talaga sa ating mga mamamayang Pilipino in certain days. At hindi katulad nitong bangag na, okay, bibili ka ng isang ticket, tapos libre ang 2 o 3 o 4. Hindi ba dapat kung gusto niya ng free, magpakitang gilas, libre mo na lahat. So how would you compare? Sa akin naman kasi, puro PR. Alam mo, takot sila na kahit anong gawin nila, bagsak pa rin ang trust at approval rating ni Bangag. At ngayon, kahit anong gimmick, papatulan na nila. Pero ang katotohanan, una-una, hindi naman nasusustain yan. Yung kanilang family ride, I don't think that is for long term. Baka nga isang araw lang yan. No? Gaya ng 20 pesos na bigas na isang araw tapos itinigil. Di ba? So, lalo lang mabubuisit ang taong bayan kasi alam nila, ano kala nyo sa taong bayan? Bobo? Na palibasa, meron kayong gimmick, mag-iiba ang kanilang sentimento na pinakapalpak na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Marcos Jr., di ba? So, itigil nyo na yan, huwag nyo nang insultuhin ang katalinuhan ng taong bayan. Kung gusto mong mamahal ka o muli ng taong bayan, madali lang po, mag-resign na kayo. Correct. Kasi yan ang inaantay ng taong bayan. Ikaw ang problema at baka mapatawad ka pa at mahalin ka pa kapag sinalba mo ang bayan sa pamamagitan ng pag-resign. Pag-isipan mo yan, Marcos. So sa mga pag-uusap nyo ni VP dito sa The Hague, at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So, dun sa mga pag-uusap ninyo, para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil mga tao, alam mo,
talagang frustrated na ang Pangulong Duterte magtatatlong buwan na dito. Doon ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng ating Tatay Digong? Well, sinabi naman ni VP Sara na yung aking suhestyon na gamitin ng Batas Netherlands para mapauwi ka agad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong in the process na of choosing a Dutch lawyer kasi hindi naman ako Dutch lawyer. Pero pagdating sa European Court of Human Rights, meron din akong credentials umapir doon. So pwede akong umapir doon. Pero ang initial dyan is sa Dutch court. At madali lang po ang aming argumento dyan. No? Sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland, no? Na mga 80 anyos hindi na linilitis. Okay. So ang tanong, kung ang 80 anyos sa Netherlands hindi linilitis, ang kulungan naman ni Tatay Digong, ang hukuman nasa Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Yeah. So sa tingin ko, mapapabilis talaga yung proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Netherlands, linilitis pa rin? Ang problema kasi dito sa ICC talaga, pinaglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kaisa-isang kaso na linilitis nila, si Tatay Digong, na kapag hindi pa yan natuloy, wala na silang gagawin. Kaya ano pang sa-isay ng ICC? Dapat magsarado na sila. Lalong-lalo na hirap sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika. No? So, yeah. May pag-asa, in other words. May pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Ano yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline? Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping dun sa jurisdiction ng hukuman? Illegal ang kidnapping, hindi ba dapat mawala ng jurisdiction ng hukuman? So magkakaroon ng kasagutan dyan. Alam mo naman, pinangangandakan ng Netherlands, nakampute sila sa karapatang pantao. So sa tingin ko, malayo na magdesisyon sila na wala kaming pakialam kung kidnapping yan. Tingin ko, ang maging desisyon nila bilang isang kampiyon ng karapatang pantao, dapat huwag na ituloy yan. Pero itong issue, paano yan? Merong kasunduan ng Netherlands at ng ICC na re-respetuhin ng mga desisyon ng ICC. So ano ngayon mangyayari kung ang desisyon ng ICC ay sa batas ng Netherlands salungat sa batas ng Netherlands at sa karapatang pantao, anong mananaig? Mabuti na lang, wala namang sariling gwardiya ang ICC, wala namang sariling kulungan ng ICC. So sa tingin ko, kung manaig sa korte ng Holland, po pwedeng mapalaya si Tatay Digong kahit ayaw pa ng ICC dahil wala nga sariling mga gwardiya. Ang ididimanda natin ay yung mga nagkukulong kay Tatay Digong at silang dapat sumunod sa batas ng Holland. At yung nangidnap. So, dito tayo ngayon sa dahig talagang ang mga tao, sabi ko nga, sabik na sila. Ang dami nagtatanong sa atin, pareho tayo, na kailan na ba uuwi siya PRRD? Ito bang itong legal remedy na ito na sinasabi natin, ngayon mo lang to naisip o even before first week, second week mo dito, naisip mo na tong suggestion kaya Inday? Sa mulat-mula. Pero in fairness, si VP Sara, inisip na rin ito. Oh, wow. Sa mulat-mula pa. Okay. Kaya lang, ako naman gumagalang nung sinabi niya na pagin mo iyong asylum. Totoo naman, sa nakikita natin mga pangyayari ngayon, kung hindi ko naman inatupag ang aking asylum, dedo na ako, nasa kamay na ako ni Tory ngayon. So tama rin yung advice na binigay sa akin ni VP na unahin ko muna yung asylum ko at ngayong nakaayos na yan, medyo meron na tayong security na hindi tayo mapapasa ilalim sa kamay ni Tory. No? Pero sa mulat-mula, alam na ni VP na teka, walang sibilisadong bansa ang tatanggap sa jurisdiction kung saan ang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Miski hindi ka nga abogado Sibilisado ba yun na kikidnapin mo para mapanagot sa kanyang di umano yung mga pagkakasala? Ano na yan? Di dapat tayo mag-kidnapping na lang, di ba? Well, so ano yun miski hindi ka abogado at sinabi ko lang, yung proseso na magagawa. Pupunta ka sa Dutch court, hindi po pwedeng baliwalain ng mga gwardyang Dutch at saka ng pulungan na Dutch ang desisyon ng Dutch court. Pero kung hindi manaig dyan, pupunta sa European Court of Human Rights. At yan ang makaganda. Kapag nagkaroon ng desisyon ng European Court of Human Rights at salungat sa desisyon ng ICC. At salungat po yan sa desisyon ng ICC. Bakit? 3 beses na nag-desisyon ng ICC. Wala kaming pakialam. Wala kaming malay namin kung paano nakuha akusado. Importante, bigyan siya ng patas na paglilitis. So alam ko yan, magkakaroon ng salungat ng desisyon. Ang sino ngayon naman nananahin. Napakagandang issue yan. Kaya lang, sana sa lalong mabilis na panahon, makagalaw. Ako naman, kampante ko mas mabilis ang domestic. Bakit? Kasi kapag ikay nag-file ng issue, ng action na habeas corpus, lahat sa buong mundo, pinakamataas ang priority yan. Tignan mo naman sa ICC. Matapos ang reading of charges, 6 na buwan bago mag-confirmation of charges. Confirmation of charges po yun. Nakakulong na ang si Tatay Digong, 6 na buwan. Parang fiscal pa lang yun. Meron bang probable cause? Sa Pilipinas, bago ka makasuhan, meron ng probable cause. Kita nyo naman yung tagal na yan. No? Samantalang sa lokal, pag sinabing, okay, kinakailangan i-release. O mapilaman ang gobyerno ng Netherlands, mabilis din yung proseso kasi high priority yung habeas corpus. Kung matalo naman, diretso ka sa European Court of Human Rights, mabilis din yan.
Dahil pag nag-order ng provisional measures naman ng European Court na palayain, papalayain ka agad yan at kinakailangan sumunod ng Netherlands, no? Dahil may ngipin yung European Court of Human Rights, di gaya ng ibang mga human rights bodies. So let's say nagwagi na tayo doon o nagdesisyon ng korte ang Dutch government, okay, pauwi na ang Pangulo, nagkamali yung ICC at dapat nag-release ang Pangulo. Tama bang ang Pangulong Duterte ay diretso sa Pilipinas, pabalik? Or what? Paano ba yan? Well, sa tingin ko, yun ang gusto ni Tatay Digong, yun dapat ang gawin. Dahil kinidnap siya sa Pilipinas, dapat ibalik siya sa Pilipinas. Yan yung tinatawag nating reparation. Kapag lumabag ka sa isang prinsipyo ng international law, dapat itigil mo yung paglabag mo. Paano gagawin ng Netherlands yan? Sa pamamagitan ng pagpapalaya. Tapos, mayroon tinatawag na reparations. Ibalik mo yung sitwasyon bago nagkaroon ng paglabag. Inasaan ba si Presidente Duterte bago nagkaroon ng paglabag? Nasa Pilipinas. So, ibalik mo siya sa Pilipinas. At mayroong pang danyos na dapat bayaran para lahat yung mga consequences ng pagkakamali, kagaya ng pagkakakulong na 6 na buwan, magkaroon naman ng katumba sa pera, no? Naku, mukhang yayaman pa ata si Tatay Digong. Tatay Digong, alam ko, nakulong ka, sorry ha, pero huwag mo kami kakalimutan. Kapag ikaw euros na milyonaryo na, I'm sure bibigay niya yan sa paborito niyang hospital ng mga cancer victims sa mga bata. Oo. Pero ambon na. Pag nanalo tayo sa Dutch, nangangarap na tayo. But anyways, folks, kasi syempre, di ba, pinakidnap ng mga bangag. So, alam naman natin na they can do extreme ng kasamaan. What if kung harangan nila yung paglapag na naman ni PRD? Kasi dinungkot, sinapilit, kinidnap, na kung harangan na naman. Ito ko lang naman, napaisip lang tayo kasi alam kong grabe itong gobyerno ni Bangag. Possible ba yon sa tingin mo? Well, Anong gagawin natin? Gagalit ng taong bayan. Nung una kasi, nakuha tayo sa sorpresa kaya hindi tayo nakapaghanda. Ay, kung nagkaroon lang tayo ng pagkakahanda, I'm sure lulusubin ng taong bayan yung tarmang at humiga na hindi maka-take off yung aeroplano. No? So, tingin ko ngayon, mas magiging alerto ang Pilipino pag nagkaroon ng ganyang desisyon. At tingin ko rin, ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil alam nilang sinusuko sila ng taong bayan, mag-isip na rin yan dahil ang pakiusap na lang nila pwede ba huwag niyo akong ipakulong? Pero naku, wag kayong umasa na oo, Tatay Digong, dahil talaga yan ang pagkakamali ng unang EDSA, dapat pinulong kayong lahat. Correct. Kaya dapat talaga kulungin ang mga bangag. Pero dahil meron kaming eksena ngayon, kami ay mamamasyal, maging turista kami ngayon. Habang nagingit-ngit at nagpaplano si Janet Torre kung paano kami mahuhuli. Well, Janet Torre, sightseeing kami. Sightseeing ka. Mag-sightseeing ka. Kami, well, naka-ready na yung 4 na angels natin, ang mga bodyguard ni Spokes. Bago pa tayo madukot, si Dory ang ating dudukutin. Anyway, thank you so much, Spokes. Alam niyo mga kababayan, tuwang-tuwa ako dahil si Spokes nakilala ko ng husto. Alam mo talagang, Spokes, pinagmamalaki kita. Walang ka pride. Nagpinagluluto kami, pinagtitimpla kami ng kape. Oh my God, thank you. Talagang, kaya naman kasi, ay talaga naman kasi pag umalis sila, malungkot na naman ang inyong Spokes ng bayan. Ano nang gagawin? Baka mabaliw na naman ako pag wala na ang palangga ng bayan. Yes, oh my God. Spokes, maraming salamat. Talagang walang arte-arte ang Spokes ng bayan. Marla, ito na yung kape mo. Ito na, ay nako, ang sarap-sarap ng buhay namin with Spokes. Thank you po. Thank you, Spokes. And thank you for coming. At talaga naman kita mo, pinaligay mo kung atang lahat ng Pilipino dito sa Dahig, kasama na ang mga pamilyang Duterte. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta talaga dahil ikaw ang boses ng puwersa ng liwanag. Alright. Lahat tayo ay boses at puwersa ng liwanag, kaya naman huwag tayong panghinaan. Sa June 14 ay mayroon tayong Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong. Tayo po'y magtipon-tipon dito sa Dahig at sabay-sabay na isigaw sa mga European, sa mga Dutch, bring him home. Bring him home. Bring him home. Alright. Hanggang muli po, abangan nyo aming Bangag-Bagang Forever. Pero ngayon, bye! Bye! At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!